and see. Sino lang gutom agad? Nagluluto pa. Amen. So, ating tikman at ating makita. Sa ibang ginamit po natin yan sa Psalms chapter 34 verse 8. O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man that trusted in Him. Yung taste po dyan, mga kapatid, dito po yung sinabi sa Tagalog, hindi yung didilaan mo para malasahan. Subukan. Diba? Yan po yung isa pang gamit, mga kapatid, nung verse na yan. So, sa atin, mga kapatid, at ano pong masasabi natin? Masama ba ang experience natin kay Lord? Masarap sa pakiramdam. Bakit, mga kapatid? Amen. Maraming sitwasyon, mga kapatid, na experience na ganyan. Sa atin, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, huwag tayo magulat sa mga ganyang bagay. No? Na gagawa ng isang hindi ka panipaniwala ang ating Panginoon. Mga impossible things na mangyayari sa atin. Huwag po nating ikagulat yung mga bagay na yan. Kasi sa atin ay nakadestino na po yan. Kasi ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay Diyos, mga kapatid, na nakakagawa ng mga imposibleng bagay. Kaya sa atin, mga kapatid, kapag may mga ganyan testimony, tayo po ay masaya. Dahil kumilos, mga kapatid, ang kapangyarihan ng ating Panginoon. At the same time, mga kapatid, isipin din natin, laging mangyayari to. Common na dapat po sa atin yan, na mayroong mga kakaibang nangyayari sa buhay natin sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Tingnan niyo, mga kapatid, sa Biblia, sa Acts, dyan po yung dyan po yung pagbuhos ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Nung maranasan ng mga apostol, ng mga alagad ng ating Diyos, yung banal na espiritu. Di ba? Sabi doon, mga kapatid, they turned the world upside down. Nagkaroon ng matinding hindi kaguluhan. Kumbaga, nagkaroon ng matinding pagbabago, changes, may mga uncommon things na nangyari dahil sa tinagal-tagal ng panahon, mga kapatid. Akalain mo bigla na lang merong nagbubuhay ng patay. Nakakita ng ganun, ipinalangin na buhay yung patay. Yung may sakit, terminal na. Ibig sabihin, hindi yung terminal na tricycle, terminal na, yung mamamatay na, wala nang lunas. Pero nung ipinalangin, ay gumaling. At iba't ibang mga bagay ang ginawa po ng mga apostol at mga alagad ng ating Panginoon. Tingnan niyo, mga kapatid, dito po yung kailangan nating makita bilang mananampalataya at sumusunod po sa ating Panginoon. Kapag mananampalataya ka na, mangyayari po talaga yun sa atin. Amen. Dahil may kapangyarihan po tayo ng ating Panginoon. Di ba? Once na tayo po, mga kapatid, ay makareceive ng banal na Espiritu ng ating Diyos, ang sabi po, mga kapatid, ng Biblia, anong mangyayari sa atin? Sabi ng Marcos, mga kapatid, magkaroon tayo ng kapangyarihan. Amen. Tama po ba? Amen. Sila dito yung nag-pray, gumaling. Ako nag-pray, namatay. Namatay, pinag-pray ko na mabuhay. Yung kalooban ni Lord yun. Nag-pray tayo, gumaling. Amen. Nung pinag-pray natin nung linggo, victory report, naging maayos yung nasa ICU. Ano po, Brother Eddie? Di ba? Okay na po, no? Di ba? Praise God. Hallelujah. Pinag-pray po natin yan. Sabihin na, nagkataon lang yung pastor. Kung hindi natin pinag-pray, baka hindi rin magkataon yan. Amen. Malaki po ang magagawa po ng panalangin. Mas lalo na dun sa mga matutuwid. No? Sabi nga, the prayer of the righteous. Sino dito yung matuwid? Ako hindi matuwid ang paghinga. Gawa ng aking lalamunan. Praise God. Hallelujah. At salamat po sa ating Panginoon dahil binigyan po tayo ng kapangyarihan po ng ating Diyos. Hallelujah. Magpasalamat po tayo sa ating Panginoon dahil sa ganyang bagay, tayo po ay binibigyan, mga kapatid, ng pagkakataon ng ating Diyos na maranasan din natin yung kapangyarihan na meron ng ating Panginoon, yung partial power ng ating Panginoon, partial authority na ibinibigay sa atin wala tayong full authority. Meron tayong binigyan lang ng parte, pero yung parte niyan ay makapangyarihan. Amen. Di ba sabi ng Biblia, makakapagpalayas ng
ng demonyo, no? Makakapagpagaling. Nandiyan mga kapatid, partial pa lang yan, partial power na binigay po sa atin ng ating Panginoon. Kaya sa mga nakaranas at nasubukan na mga kapatid ang kapangyarihan ng ating Diyos, talagang magpasalamat po tayo dahil mapalad ang bawat isa sa atin, nangyayari po sa atin na yung kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos. Amen? Parang hindi kayo masaya na may kapangyarihan. Gusto niya atang kapangyarihan, parang si Superman lumilipad. O kaya si Spider naman, may lumalabas na sapot. Medyo naging realistic ngayon si Spider-Man, gumawa na siya ng wala na talagang sapot, no? Sa mga nanonood dyan. So, may isang kwento mga kapatid sa Biblia. Siguro alam niyo na po ito. Nung sa 2 Kings, sa pangalawang hari, ito ay chapter 6 hanggang chapter 7. Ito po yung pagkakataon mga kapatid na yung Samaria, ay sinakop po ng mga taga-Syria. Sinakop po. At isa po mga kapatid sa mapapansin po natin, yung kung paano makipagdigma yung mga dating yung mga tactics mga kapatid, yung ibang mga taktika po ng kaaway doon. Kapag merong isang bayan na sinakop ka at talagang ayaw nilang sumuko, ang gagawin doon sa bayan na yun, gugutumin. Walang makakapasok na pagkain. So ang mangyayari, lahat ng pagkain doon, lahat ng resources, yun lang yun. At ang gera mga kapatid, ang pakikipagbaka noon, kalimitan ambush. Kalimitan po yan ay biglaan para hindi prepared yung bansa mga kapatid. At yung Samaria, yung lugar ng Samaria, ay sinakop po ng mga taga-Syria. At dahil po sa sobrang gutom, nagkaroon ng desperadong yung mga desperate moves. Kasi wala na gutom na eh. At isa mga kapatid sa medyo nakakapanlumong kwento mga kapatid sa Biblia na merong dalawang, alam niyo yan mga kapatid, nabasa niyo ba ito? Hindi po mamaya po yun. Nauna po kayo. May dalawa pong babae, dalawang nanay. Na sabi doon mga kapatid, meron po silang anak. Dahil sa sobrang gutom, nagkaroon po sila ng usapan. So mare? Sabi doon, mare? Wala, mamatay tayo dito. Mamatay tayo dito. Matagal-tagal pa yata itong pagsakop na ito sa atin. Mamatay tayo sa gutom. Pagkasunduan natin, lutuin natin yung anak natin. Oo, nasa Biblia po yan. Sabi po niya mga kapatid, nagkasundo po sila. Yung unang araw, ang niluto nung isang magulang, nanay, ay yung kanyang anak. Yun po ang kinain nila dahil sa sobrang desperate situation, nagyayari po yung mga kapatid, mga desperado ding mga ways mga kapatid. So sabi dyan, kinatay. So cannibalism, no? Nagkaroon ng cannibalism dahil sa sobrang gutom. Mga desperate moves mga kapatid. At kinabukasan, sabi nung isang nanay, ikaw naman, yung anak mo naman, yun nga lang, dahil nga may, dahil nga nanay, dahil nga magulang, ang ginawa, tinago yung kanyang anak. So nagkaroon ng pag-aaway yung dalawa. At dumating po sa pagkakataon na yung hari, naglalakad po sa kanyang palasyo, dumulog po yung babae. Sabi, mahal na hari, tulungan niyo po kami. Sabi doon nung hari, na kung ang Diyos nga hindi matulungan, ako pa kaya? Parang gano'n re-rephrase ko na lang yung yung sinabi mga kapatid. At sabi, ano ba may tutulong ko sa iyo? Kasi nga, ito po yung nangyari. Sabi doon sa hari, na nagkaroon po kami ng kasunduan na yung aming anak ay kakainin po namin. Yun ang sinabi. At sabi nila, yung aming anak, niluto namin, kinabukasan, yung kanya, ayaw niya lutuin, tinago pa sa akin. Nung makarinig po yan ng hari, mga kapatid, si Jehoram, mga kapatid, ay anak po ni Ahab at Jezebel. Yung mga masamang hari din yan. At sabi diyan mga kapatid, sa sobrang, nung nalaman niya na ganun pala yung sitwasyon, ng kanyang kaharian, talagang nagpunit siya ng damit. Noon, pag sa sobrang lungkot, ang ginagawa po parang sign ng ikaw ay nagluluksa, pinupunit nila yung kanilang damit.
Bible times po yan sa Old Testament. Ganun po yung kanilang ginagawa. Pagpapakita po mga kapatid ng sobrang kapighatian, sobrang lungkot, no? Sila po ay pinupunit nila yung kanilang damit at nagsusuot sila ng sako. Yun ang sinasabi doon. Tapos uupo sila sa abo. Yan po. Yun po ang ginagawa po nila. Pag makita yun ng tao, sabihin na, ay, talagang nagluluksa ng matindi yun. Sa atin, wala na eh. Pinupost na lang sa Facebook. Naiyak. Not well. Ganun mga kapatid. Pero sa kanila mga kapatid, talagang makita mo, nagluluksa po sila. Yun po yung isang kustombre po sa kanila, no? At sabi dyan, dahil ito yung masamang hari din eh. Si Jehoram. Siya po ay masamang hari. Nagalit po siya sa propeta, kay Eliseo. Hindi na siya kay Elijah, si Eliseo na panahon na po ito ni Elisha. At ang sabi dyan, nung hari, dalhin niyo dito si Eliseo. Pugutan natin ang ulo yan. So, sobrang galit mga kapatid kasi alam niya na tao yun ng Diyos, Eliseo. Propeta ng Israel mga kapatid. Pero nasa taggutom sila. Parang nasa isip ng hari, wala namang Diyos na tumutulong sa amin. Kaya sabi doon, nagpadala po mga kapatid yung hari ng tao para si Eliseo mga kapatid ay kunin at hugutan ng ulo. At ang sabi din mga kapatid na may pagkakataon mga kapatid na habang naglalakad, alam na ni Eliseo yung mangyayari. Tingnan niyo ito, yung haring yan, yung mamamatay na taong yan. Tingnan niyo lang sa mababaw na salin sa akin, mas salin ko to ha. Ginano ko lang, nare-raise ko lang mga kapatid para mas ma-relate natin. Sabi, tingnan mo itong haring ito. Nagpapunta pa ng tao dito para pugutan ako ng ulo. Ayun, may mga kausap siyang mga pinuno, matatanda. Najabi dyan. Tapos pagkatapos yung umimik na yun, kumatok. Tapos sabi dun sa Biblia mga kapatid, kapag binasa yung pinabayaan nila sa labas. Yung katok ng katok. At ang sabi dyan mga kapatid, sa 7, dito tayo matitingnan po natin dito, sa 2 Kings chapter 7, verse 1 hanggang 20. Makita po natin dyan na binuksan na rin mga kapatid at nagkaroon ng argumento yung dalawa, si Eliseo at yung pinadala ng hari. Sabi dyan, sinabi ni Eliseo, makinig kayo sa pinapasabi ng Panginoon kasi nagkaroon ng revelation kay Eliseo na magkakaroon ng pagkain kinabukasan. Magkakaroon ng pagkain, magkakaroon ng masagalang pagkain. Pero yung sabi nga nung kwento mga kapatid, sabi niya, makinig kayo sa pinapasabi ng Panginoon. Bukas sa ganitong oras, sa may pagpasok ng Samaria ay makakabili ka na ng isang takal ng pinong harina o 2 takal ng cebada sa halagang 1 pirasong pilak. Doon sa chapter 6, nandun mga kapatid na sobrang taas po ng bentahan. Ganun naman yan eh. Supply and demand. Kapag maunti ang supply, mamahal. Ayan. So ganyan din. Pero sabi niya dito, biglang nagbaba ang presyo. At sabi ng opisyal na pumunta po dun kay Eliseo, kanang kamay ng hari, hindi magkakatotoo yung sinasabi mo. Kahit pabuksan ng Panginoon ang mga bintana ng langit. Wow. Hinamon niya. Yan ang mahirap mga kapatid. Kapag naghahamon tayo sa ating Panginoon. Manghamon ka na ng tawag ng ating Panginoon. Dahil wala kang pwedeng mangyari sa iyo kapag hinamon mo ang ating Panginoon. Mapaganda ka at mapasama ka. Tama po ba? Kasi sa Malakay, ang mismo ang ating Panginoon nagpapahamon eh. Di ba? Si Abraham, humahamon din sa ating Panginoon. Si Moses, pinapagalitan nga si Lord eh. Hinahamon mga kapatid. Sige, gawin mo yan, patayin mo sila lahat. Makita ng mga kalaban, di ba? Yung sa Exodus, yung inilabas. Di ba may mga pagkakataon, dalawa lang yan. Kapag tama ang motibo mo, pwede mong hamunin ng ating Panginoon. Pero kapag mali ang motibo mo, mag-abang ka mga kapatid. Ewan ko lang kung ano mangyari sa iyo. At isa dito mga kapatid, mali po ang motibo ng opisyal na ito. Ang sabi po dyan mga kapatid, na kahit Panginoon pa ang magbukas ng bintana ng langit. Sinabi naman ni Eliseo, makikita mong itong mangyayari bukas, ngunit hindi mo ito matitikman. Yan naman ang sinabi ni Eliseo, makikita mo pero hindi mo matitikman.
Kaya yun mga kapatid, may 4 na taong may sakit. Nagpalit na ng senaryo, ng istorya. Sabi diyan, may 4 na taong may sakit sa balat na parang ketong noon sa may pasukan ng lungsod. So, ang mga ketongin po kasi yung may mga leprosy, yung may mga ketong, bawal po yan sa loob ng bayan. Kahit naman dito sa atin, di ba? Sa Palawan, sa... Binibigyan ng Saan nga po yung ano? Kulyon, yan. Sila po, lugar po yun ng mga ketong. Kasi ang ketong po mga kapatid, sa panahon natin ngayon, meron ng, meron ng cure. Pero sa panahon noon, ay wala pa. Kapag nahawakan ka ng ketong, ikaw ay tinatawag na walking dead. Naaagnas ka na buhay ka pa. No? Ang kalimitang inano dyan ay kamay, ilong, sa paa. Yan po yan. Yung iba, buhay pa, wala ng ilong. Kasi naagnas, pero hindi masakit sa kanila yun. No, yun yung leprosy. Kaya ang ginagawa po nito, nung mga, sa Bible times at noon din sa mga nung unang panahon, yung mga may ketong leprosy, sa labas po ng bayan po yan, naninirahan, dinadalan lang po sila ng pagkain doon. Dahil bawal po sila makipag-mingle o makipag-kita mga kapatid sa mga tao, magkaroon ng contact sa tao, sa takot na sila po ay makahawa at makahawa po sila at mahawahan yung mga tao. So ayan po mga kapatid. So may 4 pong may sakit na ketong, 4 na tao mga kapatid. Nasabi niya, nag-usap-usap sila. Magkakatropa din, sila na nga naman sa labas, hindi magkausap na sila. Ang sabi po dito mga kapatid, nag-usap-usap sila. Bakit nakaupo tayo rito? At naghihintay na lang ng kamatayan. Nakaisip din sila. Kasi may tagutong sa Samaria, dun sa bayan, hindi walang supply na binibigay sa kanila. Kasi nga mayroong taggutom. So yung mga tao nagko-conserve ng mga pagkain. Paano silang nasa labas? Kaya ang sabi po dito, nag-usap-usap sila, magtutropang ito. Sino kaya itong mga ito? No? Ano kaya pangalan nila? Ang sabi dito, nag-usap-usap sila, bakit tayo nakaupo rito? Naghihintay na lang ng kamatayan. Ganyan na lang ba ang buhay natin? Ganun sa panahon natin. Kung papasok tayo sa lungsod, tiyak na mamamatay tayo sa gutom doon. Kung mananatili naman tayo rito, mamamatay rin tayo. So, walang win-win, lose-lose ito mga kapatid. Talo-talo. Sa lahat ng sitwasyon, kung papasok tayo, patay. Kung sa labas tayo, patay. Wala mga kapatid, wala ka ng no choice. No? Sa dito, mamamatay, mabuti pa'y pumunta tayo sa kampo ng mga taga-Syria. Yan ang tinarget naman nila. Sa kampo ng Syria, kasi yung mga Syria, di ba sila yung nanakop? Ibig sabihin, meron po silang supply ng pagkain. Kasi pag sila pumunta sa Maria, walang pagkain. Doon lang sila manatili, wala rin pagkain. Sa kampo ng kalaban, may pagkain. Adi kung ang mangyari, kung pumunta sila doon sa bayan, mamatay sila. Manatili sila, mamatay sila. Kung makita sila doon, at may kwento naman. Ayan. Sabi dito, kung hindi nila tayo patayin, mabuti. Kung patayin nila tayo, ay matatapos ng ating paghihirap. Final solution pala yun. Final solution na. So, tama nga naman yung kanilang, yung logic. Nagkaroon sila ng, brainstorming siguro itong 4 na ito. Nag-iisip-isip sila mga kapatid. Kasunod, nang lumubog na ang araw, pumunta nga sila, nagkaroon sila ng buong desisyon. Pumunta nga sila sa mga taga-Syria. Pagdating doon, wala silang nadatnan. Isa man. Sabi dyan, wala na dito yung mga magsasakop sa atin. Wala na dito yung mga sandalong kalaban natin. Grabe naman yung mga ketonging yun. Ano kaya, maamoy kaya sila? Grabe siguro yung amoy nito mga to. Pero sabi po dito ng Biblia mga kapatid, sapagkat sa kapangyarihan ng Panginoon, ang mga kawal ng Syria ay nakarinig ng mga yabag ng maraming kabayo at mga karwahe. Dahil dito, inakala nilang inupahan ng hari ng Israel ang mga hari ng Hiteo at Ehipsyo para digmain sila. Yung lakad pala nung 4, ang sabi niya mga kapatid, ang pagkakakinig ng mga taga-Syria, yung pala yung footstep o yabag ng mga karwahe, mga pandigma. Ay, kahit ako matatakot ako, mga kapatid. At sabi doon, kaya tumakas sila ng magtakip silim. Magtakip silim. Tama.
Iniwan nila ang kanilang kampo, pati ang mga kabayo, asno, at lahat ng naroon at kanya-kanya silang takbo para mailigtas ang kanilang sarili. Tinakot yung sarili, ano? Iniwan na mga kapatid. Ano, patay na rin tayo dito. Sa 8, pumasok ang 4 sa unang tolda, kumain sila at uminom. Ayan, nag-party-party na. Marami ng pagkain. Pagkabusog, sinamsam nila ang lahat ng ginto, pilak, at mga damit na naroon at ito'y itinago. Talagang hindi lang nag-party-party, talagang nag-shopping pa. Shopping na walang bayad. Pagkatapos, pumasok din sila sa ibang tolda, sinamsam din ang lahat ng naroon at itinago. Talagang paldo na ito. Marami nang naitago, mga kapatid. Mayaman na agad, instant millionaire. At sabi sa 9, ngunit naisip nila, yung buti na lang may babait. Ngunit naisip nila, hindi tama itong ginagawa natin. Magandang balita ito at hindi natin dapat sarilihin. Hindi natin ito dapat ipagpabukas sapagkat tiyak na parurusahan tayo. Ang mabuti, ipaalam natin ito sa mga opisyal ng hari. Amen. Tingnan niyo mga kapatid, makita po natin, bigyan lang natin ng konting pagbulay-bulay po dito, Sila po mga kapatid ay mga castaway. Sila po ay mga pinandirihan sa bayan nila. Dahil sa kanilang sakit. Pero makita po natin dito, yung mga ganung tao pala minsan mga kapatid, yung iniiwasan, sila pala yung merong magandang loob. Hindi lang basta iniwasan, sila ay mga talaga kung masabi natin, mga binubuli din yan. Kasi mas mababa ang tingin sa kanila dahil sa kanilang karamdaman. Pero sa ganun pa man mga kapatid, nung makita nila, nagpakabusog sila, nag-enjoy po sila mga kapatid sa kanilang mga nadatnan, yung ginto, pilak, yung magagandang damit na meron sila, na mga naitago nila, meron pa rin talaga mga kapatid sa isip nila na hindi mabuti ito. Kaya masabi dito, yung mga makasarili, hindi talaga yan mabuti. Amen. Hindi po natin yan ikalalago. Hindi natin yan ikapagpapala na kapag tayo mga kapatid ay, me, myself, and I. Yan lang mga kapatid ang iisipin natin. Yung laging sarili lang natin ang iisipin, hindi rin po tayo lalago dito. Sa pananampalataya, i-relate natin. Kung nasa iyo lang ang kaligtasan at hindi mo mga kapatid ipinopronounce sa iba, hindi mo sineshare, magiging makasarili ka. Kasi ang command po sa atin, mga kapatid, go ye therefore and preach the gospel in every creature. Amen? Ibig sabihin, yung nasa sa ating kaligtasan, huwag po natin itong sarilihin. Dapat meron din po natin itong ma-share sa mga tao kahit hindi nila tanggapin. Ang sa atin, mga kapatid, ay naipahayag natin ang mabuting balita. Ito rin mga kapatid, di ba ito yung ginamit nyo? Yung mabuti. Ibig sabihin mga kapatid, yung mabuting balitang nasa sa atin, amen, kailangan po pala yan natin na i-share. Kailangan natin yan sabihin mga kapatid, kailangan po natin yan ituro kung ano yung ating kaalaman patungkol sa ating Panginoon. At mag-expect kayo mga kapatid, sa lahat ng tuturuan nyo, hindi lahat po yan tatanggap. Huwag sana yun yung maging frustration nyo, Pastor, ayaw ko na mag-Bible study, wala namang natanggap Tagal ko nag-Bible study, wala namang natanggap, wala namang wala lang, binibigyan ko lang ng Tapos, wala hindi talagang nagpapabaptize Huwag ka mag-alala, hindi ikaw yung magliligtas. Amen. Panginoon na nagliligtas, trabaho po yun ng ating Panginoon. Ang trabaho lang po ng bawat isa sa atin ay ipahayag ang salita ng ating Panginoon. Wala po kayong makikita sa Biblia mga kapatid na tayo ang nagliligtas. Ang makikita niyo sa Biblia mga kapatid, tayo yung magpapangaral. Tayo magpapahayag. Tayo ang mag-spread ng salita po ng ating Panginoon. So wala sa atin ang pagliligtas. Ang nasa atin mga kapatid ay ang pangangaral. Ang pagsishare ng salita po ng ating Panginoon. Kaya sa atin sana maging reminder po sa atin ngayon, sa oras na ito, na huwag po tayo maging makasarili sa kaligtasang na buha po natin. Tama po mga kapatid? Amen. Hallelujah. Isa yan sa maging January pa Pwede pa yung naipasa sa mga resolution natin. Amen po ba?
Sino handa dito mga kapatid na mag-share ng salita po ng ating Panginoon? Huwag kayong matakot, hindi kayo laging papahayuhin. Yung mga nakakasalamuhan yung hindi mananampalataya, pwede nyo po yung sharean. No? Pwede po yan mga kapatid, informal or formal sharing, sharing pa rin po yan. May mga pagkakataon, di ba, na kapag tayo ay nag-uusap-usap, yung mga kaibigan natin hindi mananampalataya, may magtatanong at magtatanong dyan. Meron pong opportunity, meron dyan na magkakaroon ng opportunity na mag-share ka talaga ng salita ng ating pamasalan sa mga babae. Masyado kayong kita visually. No, kita ba? Ang haba ng buhok? Ang ganda naman ng buhok mo. Diba? Ba't ka lagi nakapalda? Bakit hindi ka nagli-lipstick? Ba't di ka nagmamaskara? Di ba? Bakit ganyan? So, yun yung opportunity po natin na para sabihin po natin kung ano po yung nakasaad sa Biblia sa mga lalaki. Tol, bakit hindi ka nagiinom? Ba't wala kang bisyo? Ba't wala kang sigarilyo? Hindi yan patok, tol. Kailangan mo ngayon, kailangan mo rin ng tattoo sa dibdib. Kailangan mo ng tattoo, tol, para maging in ka sa barkada. Kailangan marunong kang tumungga. Red Horse. Kailangan sinusoft drinks mo yan. Dapat ilang kaha yung inaano mo para astig ka, tingnan. So, dyan mga kapatid, yung mga opportunity na masasabi natin, pasensya na, sabi ng Biblia, templo ito ng Panginoon Kaya ako saktan ito Kasi kung sino man ang sumira sa katawang ito ay sisirain ng ating Panginoon. Yan ang sabi ng Corinthians, mga kapatid. So, ayan, huwag po nating ipagdamot. Katulad sa ginawa mga kapatid ng mga kitongin, bagamat sila po ay naka-beneficio na agad sila Meron na agad silang naging, meron na sila agad nakuha. No? Pero inisip nila, hindi pala tama itong ginagawa natin. Hindi tama na tayo lang. Para ganyan mga kapatid. Sa atin mga kapatid, sino dito po yung ilang taon na sa pananampalataya? Mga 10 years na sa pananampalataya. 5 years sa pananampalataya. 3 years. Yan, 3 years sa pananampalataya. Marami na tayong pagpapalang natanggap. Sino ba dito kaya pa niyang bilangin sa kamay yung pagpapalang natanggap pa ng ating Panginoon? Kahit sa unang taon, hindi mo mabilang yan sa kamay. Amen? So, nakabenepisyo na tayo. So, ito naman yung pagkakataon mga kapatid na yung benepisyo na meron tayo, yung pagpapala na meron tayo ay maihatid din naman natin sa iba. So, ayun, patuloy tayo mga kapatid. Sabi po dito, nagkaroon sila naman sa kanila hindi tama ito. Kailangan ipaalam natin sa opisyal ng hari. Kaya sabi, lumakad nga sila. Pagdating sa pasukan ng lungsod, sinabi nila sa mga bantay, galing kami sa kampo ng mga taga-Syria. At isang mang bantay ay wala kaming dinatnan. Ang nakita lang namin ay mga kabayo na katali, asno at mga tulda. Yun ang sinabi. Isinigaw naman ito ng mga bantay hanggang sa ang balita ay makarating sa palasyo. Grabe naman sumigaw. Yan hanggang palasyo. Hindi pa siguro nanay. Yung iba, yung mga nanay yun po, di ba? Ang galing niyo pong sumigaw. Nakakatuwa ho kayo Mayroon kaming kapitbahay noon, ang layo, nasa gubat kami. Nung sumigaw yung nanay, siya lang ang nakarinig. Kaibang boses namin. Tataka kami, bakit kaya ito maalis? Aligaga. Tapos ang nangyari, sinundan namin kasi tinatawag daw siya, wala kami naririnig. Tinatawag na ako ni nanay. Hindi, wala nga kami naririnig. Tinatawag ba, niloloko mo, hindi. Ano kayo, sama kayo. Nung palapit na kami ng palapit, naririnig na namin, God Honeste! Yun ang pangalan niya, God Honeste. Magaling ang pangalan God Honeste! Ay, naririnig nga namin. Magaling. May sariling tawag. May isang kapatiran tayo mga kapatid sa Lucena. Ang tawag naman, sisipol lang yun. Pag sumipol yun, alam na yun. Depende pati sa sipol yun. Pag medyo, alam niyo yung sipol na galit Sipol na galit, saka sipol na pinapapunta lang. Ang galing, may sarili-sarili kayong mga technique po, nakakagawa sariling technique. Kaya Leo, paano ka magtawag? Sipol din. Ayan, patay na yan. Galit na yun. Alam na. So, ayan. So, yung sigaw mga kapatid, ibig sabihin, nag-relay na yan nagpasa-pasa na. At sabi yan, nang gabing iyon ay bumangon ng hari
at tinipon ang mga puno ng Israel. Sinabi yan, pain lang. Pain lang ito sa mga taga-Syria. Alam nilang nagkakaroon ng tagtutom rito, kaya iniwan nila ang mga kampo at natagpo ang paligid. Pagpasok natin doon, huhulihin nila tayo. Nang buhay sa ganoon paraan, mapapasok nila itong ating lungsod. So, hindi po naniwala ang hari. Sinabi ng isa sa mga pinuno, pumili kayo ng ilang lalaki at patingnan natin kung totoo. Ipagamit natin sa kanila ang 5 sa mga kabayo na tira pa sa atin. Kung makabalik sila ng buhay, magandang balita ito sa buong Israel. Kung mapatay naman sila, matutulad lamang sila sa mga kasama nating namatay na. So, safety precaution mga kapatid. Nagkaroon sila mga kapatid na, sige, testingin muna natin. Baka pinupula lang tayo nitong mga kitungin na ito. So, nangyari, nung nag-report po sa kanila. At sabi po sa 14, pumili nga sila ng 2 karwahe at pinapuntahan ng kampo ng mga taga-Syria upang malaman kung ano ang nangyari sa mga iyon. 15 at nakaabot sila na hanggang sa ilog ng Jordan at wala silang nakitang kaaway. Ang nakita nila ay damit at mga kagamitang naiwan ng mga taga-Syria dahil sa pagmamadali. Ibig sabihin, hindi pa pala bihis yung mga yun. Sa sobrang takot mga kapatid, nagtatatakbo sila, siguro nagbibihis. Huwag na yan, mayari pa ako, mamatay pa ako. At nagbalik mga kapatid, ang mga inutusan ng hari at binalita sa ang kanilang mga nakita. Nagpunta ng mga Israelita sa kampo ng mga taga-Syria at kinuhang lahat ang laman ng mga tolda. Kaya natupad ang sinabi ng Panginoon, Yahweh, na may mabibiling pagkain, isang pirasong pilak at bawat takal ng pinong harina o kaya'y 2 takal na sibada. Ayan. Ang opisyal na kanang kamay ng hari ang pinagbantay sa pintuan. Yung inutusan, yung pinapunta kay Eliseo, sabi ng hari, sige, bantayan mo yung pintuan ng lungsod. Sabi diyan, nang magdagasaan, nagkaroon ng stampede. Nang magdagasaan ang mga tao, siya'y natapak-tapakan at namatay tulad ng sinabi ni Eliseo, sapagkat nang sinabi ni Eliseo sa hari na bukas ay makakabili ng mga 2 takal sa bada, kaya 1 takal ng pinong harina. Ayan. Sabi niya, ang opisyal na ito ay nagsabi na hindi magkakatotoo yun. Hinamon niya eh. Hindi yun magkakatotoo. Ay sabi ni Eliseo, sabi ng Panginoon. So pinabulaanan, hindi siya naniwala dun sa sinabi ng ating Panginoon. Yeah? Sabi yan, hindi magkakatotoo yun. Buksan man ng Panginoon ang bintanang ng langit. Hinamon eh. Sinabi noon ni Eliseo, makikita mong ito'y magkakatotoo, ngunit hindi mo ito matitikman. Ang pagkain sinasabi ko. Iyon nga ang nangyari, natapak-tapakan siya ng mga tao at namatay sa may pintuan ng lungsod. Oh. Nakakalungkot naman. Makita mo sa'yo ng mga tao kasi meron ng pagkain, tapos ikaw, kung tapak-tapakan ka lang, namatay na rin. Kaya sabi mga kapatid, makikita mo pero hindi mo matitikman. Amen. So mga kapatid, ang ating gusto lang nating mensahe na palabasin mga kapatid dito. Ang gusto lang ipakita sa atin ng ating Panginoon, if you want to experience your blessing, you need to put faith in it. Amen. Kung gusto mo mga kapatid na ma-experience natin, kung gusto mo ma-experience ang pagpapala ng ating Panginoon, lagyan mo yan ng pananampalataya. Yes. Kasi yung gwardiya mga kapatid, walang pananampalataya. Alam niya, kilala niya si Eliseo. Pinuntahan niya nga eh. Alam din nung gwardiya yun mga kapatid, na si Eliseo po ay tao ng ating Panginoon. At sinabi mismo ni Eliseo na sabi ng Panginoon. Pero itong siguro mayabang mga kapatid na kawal ng hari, kanang kamay ng hari, hindi po siya naniwala. At ito yung pinakamasakit na sitwasyon, hindi yung pagkamatay eh. No? Ano po yung pinakamasakit na pangyayari po dyan sa sa kwentong yan? Ang pinakamasakit na pangyayari, nakita niya yung pagpapala pero hindi po niya natikman. Amen. Pangalawa na lang yung kamatayan, masakit kayong tapak-tapakan. So sa atin, mga kapatid,
Hindi basta pananampalataya, ha? Yung faith na sinasabi po dito, yung faith na sinasabi ko po dito mga kapatid, hindi lang po yung basta paniniwala. Kasi ang sabi ng Biblia, kailangan natin magkaroon ng active faith. Kailangan po natin yung pananampalatayang buhay. Kasi meron pong dalawang pananampalataya sa mundong ito. Pananampalatayang hindi makapagligtas at pananampalatayang nakakapagligtas. Ibig sabihin mga kapatid, yung pananampalatayang naniniwala ka lang, pero hindi ka naman gumagawa ay hindi rin mangyayari sa ating buhay mga kapatid. Gusto natin pagpalain, wala naman tayong ginagawa. No? Gusto natin na, Lord, financially, i-bless mo ako financially para matulungan ko yung aking pamilya, matulungan ko yung church, matulungan ko kung ano man, sino man ang nangangailangan financially, able ako na tumulong. Pero magpipray ka ng ganyan, tapos hindi ka naman magtatrabaho, wala rin mangyayari. Kasi walang magiging source of income. Walang dadaluyan ng ating Panginoon. Kailangan natin ng alulod. Na lagi sinasabi ko sa inyo mga kapatid, kung gusto mo makaipon ng ulan, kailangan mo ng alulod. Kasi kung iipon ka sa ganyan, tinan mo, hindi, pauti-uti lang yan. Meron nga, pero pauti-uti. Pero kung gusto mo makaipon ng ulan, kailangan mo ng alulod para doon lang punta lahat po nun. Tama po ba mga kapatid? Ganon din po sa pananampalataya. Kung tayo ay nananampalataya, nananalangin mga kapatid, na pagpalain tayo ng ating Panginoon, kailangan meron yung pananampalataya natin ay magkaroon po ng gawa mga kapatid. Kasi sabi, di ba? Sabi ni Santiago, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din naman ang pananampalatayang walang mga gawa ay patay. Kaya pray ka ng pray. Nagtatampo ka pa kay Lord. Sabi lang sa inyo, Lord, patampo-tampo ka po, wala ka namang ginagawa. Amen? Ang ating Panginoon, kailangan meron din tayong gawin. Ang ibig sabihin po na mga kapatid, mag-exert po tayo ng effort, magbibigay tayo ng effort, at tutulungan tayo, babak-apan tayo ng ating Panginoon para mas maging madali at mas maging mas maayos ang ating pananampalataya. Parang ganito yan mga kapatid, ang ating Panginoon. Hallelujah. Ito minsan na illustration lang gagawin po natin. No? Tayo, hindi tayo marunong mag-bake ng, ano bang binibake? Cake. Tinapay. Hot cake. Binibake ba yun? Piniprito na yata yun. So, gusto nating mag-bake. Gusto natin matutong maggawa mga kapatid ng cake, desire natin. So may pananampalataya tayo, nagde-desire tayo, gusto nating mangyari. Pero kung hindi ka bibili ng ingredients, kung wala kang gagamitin, magkakaroon kaya ng cake dyan mga kapatid? May pananampalataya kung may dadating na cake. Ano yung pupunta yung mga harina, papunta sa harapan mo? Pupunta yung mga panghalo, pupunta yung mga espatula. Hindi mga kapatid, kung gusto natin makagawa mga kapatid ng cake, kailangan bibili tayo ng mga materials, ng mga ingredients para makagawa tayo ng cake. Hindi yung basta maniniwala lang tayong gusto magkaroon ng cake. Yun na yun, hindi ganun. Hindi ganun ang pananampalataya. Ang pananampalataya mga kapatid ay ganito, bibili tayo ng cake. Cake na agad, Bibili tayo ng paggawa ng cake, mga kapatid. Yung mga ingredients. Then, kapag nandyan na yan, dahil nga wala tayong alam, nandito po ang ating Panginoon, tuturuan tayo. Para kahit baguhan tayo, perfect pa rin ang outcome ng gagawin po natin. Ganyan lang po kasimple ang ibig sabihin ng pananampalatayang may gawa. Kailangan gumawa po tayo at ang Diyos ang magbaback up po sa atin. Amen. Nakuha niyo mga kapatid, ganyan po ang pananampalataya. Kaya hindi po sapat ang pananalangin lang. Yes. Hindi po sapat mga kapatid na naniniwala lang tayo. Ang kailangan po natin mga kapatid ay pananampalatayang may kasamang gawa. Yan po yung nagkakaroon ng nagkakaroon mga kapatid ng misinterpretation mga kapatid patungkol sa pananampalataya. Pray lang tayo ng pray. Wala naman tayong ginagawa. Pray tayo lang ng pray. Yun lang. Wala naman tayong ginagawa. Wala rin pong mangyayari. Kaya sa atin mga kapatid, kung sinong gustong mangyari mga kapatid na ma-experience nila
ang pagkilos ng ating Panginoon, yung pagpapala ng ating Panginoon, kailangan po nating gumawa. Nakasama ang ating Panginoon para yung pananampalataya, yung desire na meron po tayo ay mangyari po sa atin. Amen? At kahit baguhan ka pa lang na nananalangin sa ating Panginoon, kung masigasig ka, mga kapatid, na lagi makipag-usap sa ating Panginoon patungkol sa planong ginagawa mo sa iyong buhay, tuloy mo yung outcome nun magiging maganda. Sabi ko nga po sa inyo, kahit wala kang alam sa panggagawa ng cake, kapag kasama mo yung master, amen, kasama mo yung may alam sa lahat ng bagay, ang outcome nan, kahit baguhan ka, maganda. Bakit? Merong direksyon galing sa ating Panginoon. Idinadirect ka, sasabihin, wag mo munang lagyan ng itlog. Kaya pag wag mo munang lagyan yan ng itlog. Basagin mo muna yung itlog. Huwag mo isama yung shell. Para maging maayos. Sino mo magbibig ka nung may mga balat-balat pa ng itlog doon sa kinakain ng cake? Di ba? Ganun po ang pananampalataya, mga kapatid. Kaya minsan, kapag wala ang ating Panginoon, pumaplano tayo, ang daming palpak. Ang daming palpak. Ano ba naman ito? Ikaw pa nagagalit. Ikaw na nga may gawa. Sinisisi mo pa sa iba. Yan ang mahirap minsan sa atin, mga kapatid. Tayo nagdesisyon. Minando-mando pa natin. Nung pumalpak, sinisi natin sa iba. Amen? Huwag yan, mga kapatid. Ang sabi sa akin ng isang pasaway na meron din namang wisdom, pasaway siya pero may wisdom, sinabihan ako, kapag kasalanan mo, huwag ka nang umimik. Pero kapag hindi mo kasalanan, saka ka umimik. Ang mahirap lang minsan, mga kapatid, yung may kasalanan, hindi niya ina-admit na siya yung may kasalanan. Bakit? Dahil mayroong pride. Yan, dyan tayo no? May pride sa kanyang sarili. Hindi siya tumatanggap ng mali. Ano ka, Diyos? Hindi ka nagkakamali. Yung mga apostol nagkakamali. Amen. Masigit ka pa pala sa mga apostol. Amen. Sa tayo, mga kapatid, subject po tayo ng mga ganyang bagay. No? Nagkakamali po talaga tayo. Sino dito yung nagkamali na 2024 nilagay pa rin sa kanyang date? Di ba? Yan sa unang taon, laging ganyan Ay, 2025 na nga pala, sabay erase. Naka 2024 pa rin ang nakalagay niya. So, sa atin, mga kapatid, no? Kailangan po natin ng pananampalatayang may kasamang gawa. Dahil ang pananampalataya, no? Faith without work is dead. Madiin po yung sinasabi, binibigkas, mga kapatid, ni Santiago. Mula yan kay Santiago Yan ay si Santiago, ang kanyang pagkatao, mga kapatid. Temperament po ni Santiago. Siya po ay, talagang prangka na magagalitin. Parang ganun ang style po niya, mga kapatid. Prangka siya kung umimik. Kaya kung makita niyo, mga kapatid, yung sulat ni Santiago, ni James, yung sulat ni Santiago, mga kapatid, makita mo dyan. Naniniwala kang Diyos ay iisa. Maganda yung ginagawa mo. Anong kasunod, mga kapatid? Yung mga demonyo nga, naniniwala Nanginginig pa. Sasabihin ako sa Santiago. Ibig sabihin, ako na hindi naniniwala sa Diyos, higit pa ako sa higit pa ako sa demonyo. Sinasabi bang demonyo ako? Parang gano'n, mga kapatid. Ibang umimik po yan si Santiago. Medyo matalas, mga kapatid. Parangkahan po yan kapag binasa po natin yung kanyang libro. Kaya sabi po dyan, isa sa mga binigyang diin ni Santiago na ang pananampalatayang walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Kaya sa atin, maganda, January pa lang, mga kapatid, na maiayos na po natin ang ating pananampalataya na lahat ng gawin natin sa ating Panginoon ay samahan po natin ang gawa. Kung gusto po natin, mga kapatid, na tayo po ay maligtas, magpabautismo tayo. Huwag tayo makinig-kinig lang. Amen? Kung gusto po natin, mga kapatid, na makapag-share tayo ng salita ng ating Panginoon, sumama ka sa mga mahayo. Kung gusto mo, mga kapatid, na makapag-bigay ka sa ating Panginoon, uti-utiin mo yun na maging tapat sa tithes and offering, mga kapatid. Amen? Kailangan po natin ng
pagkilos. Kailangan po natin ng paggawa. Kasi kung laging tayo ay magpaplano lang, ay wala rin mangyayari yan mga kapatid. Pagdating ng 2026, plano pa rin yan. Amen. Kailangan mga kapatid, yung plano natin ay magkaroon po ng katuparan. Kaya ito po yung mensahe ng ating Panginoon, no? Marami pong pagpapala ang ating Panginoon na nakahanda ngayong taon. Naniniwala po ba kayo dyan? Amen. Marami pong pagpapalang nakahanda ang ating Panginoon. Kung alin pa natin, nakalinya na po yan. Okay, sa month of February, ito yung mga blessing na ibibigay ko sa iyo. Naniniwala kayo dyan mga kapatid? Kasi ang ating Panginoon, organized po yan. Nakaplano po yan. Nakikita niya kasi hinaharap natin eh. Kaya alam niyo mangyayari. Ang gagawin ng ating Panginoon, sige, ngayong February, ito yung mga pagpapalang ibibigay ko sa iyo. March, ito. May, ito. June, ito. Di ba marami yan mga kapatid na nakapila na, nakaabang na sa atin mga kapatid. Kukunin na lang natin. Yun nga lang, kung ang pananampalataya po natin ay walang pagkilos, hindi mo rin maa-avail yung mga yon. Ang malaking tanong, ito mga kapatid, gusto ba nating maranasan o makita lang yung pagpapalang nakalaan sa atin? Nag-isip pa kayo dun? Ano mga kapatid? Ano yung pipiliin natin po sa dalawa? Parang gusto yung iba, makita na lang muna, Pastor. Para kay mga scientists. To see is to believe. Kapag nandyan na, kailangan, saka ako maniniwala. Hanggat wala pa, hindi yung pananampalataya. Nasabi ng Hebrews chapter 11, mga kapatid, yun yung mga bagay na hindi natin nakikita eh. Yung mga bagay na inaasahan natin. Yes. Amen. Hindi ang pananampalataya na kailangan makita ko muna bago ako kumilos. Sabihin mo, Lord, gusto kong pumunta sa mga gusto kong pumunta sa mga gawain. Lord, gusto kong pumunta sa mga Bible study. Lord, gusto kong umayo, bigyan mo ako ng motor. Hanggat wala akong motor, Lord, hindi ako hahayo, hindi ako pupunta sa mga gawain. Ay hala, sige. Ikaw na bahala dyan. Si Lord pa ang binigyan mo ng kondisyon. Lakas mo bigyan ng kondisyonis, ha? Hindi mga kapatid, kailangan makita muna ni Lord yung desire sa iyong puso bago makita nila na, ay okay, karapat dapat ito. Kasi minsan, humihingi tayo ng blessing, pagdating ng blessing, nakalimutan na natin si Lord. Kaya na ganyan mga kapatid, intindihin natin ang ating Panginoon. Tinetesting muna tayo ng ating Panginoon. Tinitingnan muna ni Lord yung desire natin bago ibigay sa atin yung blessing dahil angkop na yun. Alam na natin, alam ni Lord na hindi mo yan gagamitin sa ibang bagay. Kuha niyo mga kapatid? Mayroong isa akong kapatiran dito na nasabihan. Kasi mahilig siyang natin na laging naghatid-hatid. Kasama ko. Naghatid-hatid, mahilig maghatid mga kapatid. Kahit laging nandoon. Sabi ko, nakita mo mga kapatid, basta impression to na sa akin ng ating Panginoon. Sinabihan ko talaga siya. Sabi ko, magkakaroon ka ng sasakyan. Kasi ang hilig mo natin yung desire mo maghatid. Hindi na yung sinasabihan, hindi na yung inuutusan. No, hindi na inuutusan. Talagang maghahatid po yan. Makita ni Lord yung desire mo. Magkakaroon ka ng sasakyan. Kasi iaangkop yan ng ating Panginoon eh. Kasi kagamit-gamit ka sa kaharian ng ating Panginoon. No? Kagamit-gamit ka. Once na kagamit-gamit ka, anuhan niya ng ating Panginoon eh. Tatapatan ka ng ating Panginoon. Kaya sa atin mga kapatid, kung gusto po nating maging kagamit-gamit sa ating Panginoon, gumawa po muna tayo para tapatan ni Lord yung faith na meron po tayo. Amen po ba? Amen. Nag-iisip pa kayo? Amen. Maraming pagpapala pong nakahanda sa atin. So, let's pray mga kapatid na i-increase ng ating Panginoon yung ating pananampalataya. Dahil yung mga blessing na nakahanda po sa atin, hindi po natin yan makukuha kung kulang po tayo sa pananampalataya. Kuha niyo mga kapatid? Kaya pala hindi binigay nila sa akin yung trabahong yun. Kasi hindi ako marunong mag-English. Yung pala trabaho na, puro English. Mayroon pala yun.
Mapapahiya ka lang. Kaya yung mga pinagpe-pray po natin minsan mga kapatid, kailangan angkop din sa atin para hindi nasisira yung ating schedule sa gawain, hindi nasisira yung devotion natin, hindi nasisira mga kapatid yung pagsiserve natin. Kaya ang ating Panginoon nagno-no minsan sa mga panalangin natin kahit maganda naman. Kasi may nakikita ang ating Panginoon na hindi sa dulo, hindi magiging maganda ang resulta ng pananampalataya. Ito mga kapatid, walang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pinapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Ibig sabihin ng higit sa inyong pananampalataya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at paraan upang malampasan ito. Dalawang ibibigay ng ating Panginoon kapag dumadating po yung mga pagsubok sa atin. Ano dyan? Ang sabi ng una mga kapatid, bibigyan po tayo ng lakas. Kasunod, bibigyan po tayo ng paraan. Sabihin niyo sa inyong katabi mga kapatid, lakas at paraan. Amen. Yan po ang ibibigay po sa atin ng ating Panginoon. Kaya wag tayong mag-pray sa ating Diyos na, Lord, wag mo akong subukin. Lord, wag mo akong bigyan ng problema. Lord, wag mo akong bigyan ng mga ganitong bagay. Lord, ba't dumating sa akin to? Dumating po yan sa iyo dahil kaya mo yan. Dumating yan sa iyo dahil ibinigay talaga yan ng ating Panginoon para testingin ang iyong pananampalataya. At habang tinetest ka mga kapatid, may mga clues. Amen. Sino dito yung sa school, yung may teacher na mabait? Pag nagpapa-exam, nagbibigay ng sagot. Ha? Open notes. Oh, yung iba, open notes. Ako, pag nagpapa-exam, open notes, pero meron hindi pa rin naka-perfect eh. So worse, pag nagpapano ko sa kanila, open notes na hindi pa maka 100. Ganun talaga. Amen. So, ganun din mga kapatid. God sends us challenges according to our faith. Kaya wag tayo mga kapatid magtanong sa ating Panginoon, Lord, bakit binigay mo sa akin yung ganitong klase problema? Ang bigat-bigat. Parang madudurog na yung puso ko, Lord. Tandaan po natin, hindi lang ikaw yung may ganyang problema sa buhay na ito. Huwag kang magdrama dyan, Lord, sa dinami ng tao, bakit ako lang ang binigyan mo? Hindi lang ikaw, sabi ng Biblia, hindi lang ikaw. Marami ang tumarami. Hindi lang ikaw ang Hindi na makakanta, meron akong lema. Hindi lang ikaw, ang sabi dyan mga kapatid ng Korinto, hindi lang ikaw yung dumadaan sa ganyang klase ng pagsubok. Sa dami ba naman natin, bilyong tao tayo, 8 billion people, sa'yo lang yung pagsubok na yan, ay hindi ako maniniwala. Yes, may matindi. Umiyak-iyak, Lord, ang sakit ng ngipin ko, bakit sa dami-dami tao, sa akin mo lang binigay yung sakit ng ngipin? Uy, yung iba wala nang ngipin. Ano ka dyan? Mas matindi yung pagsubok nila. Minsan, naisip niyo rin ba minsan mga kapatid na gusto rin siguro, yung mga wala ng ngipin talaga, yung ubos ng ngipin? Naisip din kaya nila minsan na ano kaya yung experience ng masakit ang ngipin? Naisip din kaya sila ng gano'n? Gusto ko ma-experience yung... Masaya pag kumakain, hindi na masaya. Hindi masaya. Okay na. Lulok na lang ng So sa atin mga kapatid, binibigyan po tayo ng pagsubok according sa ating pananampalataya. Kasi alam po natin mga kapatid na yung pagsubok pagkatapos po ng rewarding na. Amen. Amen? Kaya kung gaano katindi ang pagsubok, ganun din katindi ang pagpapala ng ating Panginoon. Ang kailangan lang po natin, malagpasan. At dahil ibinigay sa atin yan ng ating Panginoon, may assurance naman ng Diyos na bibigyan tayo ng lakas. Walang sinabi doon na hindi ka iiyak. Ang sinabi doon mga kapatid, bibigyan ka ng lakas. Hindi doon sinabi mga kapatid na pwede kang mag-skip. Ang sinabi doon, bibigyan ka ng paraan. Yung iba kasi, ini-skip yung problema bumabalik tuloy. Saka i-skip mo, sumusunod na yung mga problemang hindi mo tinapos. Kailangan harapin. Amen. Kailangan harapin po natin yung mga pagsubok na dinala po sa atin dahil once mga kapatid na harapin natin
at nating mapagtagumpayan yung mga pagsubok na sa buhay man o sa pananampalataya, meron po talagang reward ang ating Panginoon. May ibibigay po talaga sa ating reward sa mga trials, mga kapatid, na pinagdaanan natin, sa mga challenges na pinagdaanan po natin. Hindi magbibigay ang ating Panginoon ng pagsubok na walang premyo. Yes, amen. Sino dito yung sumali, mga kapatid, na wala namang premyo? Sa Milo, sino dito yung tumakbo na sa Milo? Panran ng Milo? Elementary. Hindi kayo nakakuha ng hindi ka kayo nakakuha ng medal, pero meron kayong damit. Tama? Milo na sando, nipis-nipis eh. No? Meron, pero may nakuha pa rin kayo. Mas lalo na po yung ating Panginoon, hindi kayo titipiranan. Ang ating Panginoon, hindi yan marunong magtipid ng pagpapala. Talagang ibinubuhos ng ating Panginoon kapag karapat dapat ka. Ibibigay talaga yan ng ating Panginoon. Hindi yan katulad ng tao na medyo may cut. Medyo may porsyento sa akin ha. Ito lang sa'yo. Amen? Hindi katulad ng gobyerno. Kadamay. Tumaas mula sa taas, 10,000, pagbaba, mga 9,000, naging 7,000. Pagdating sa tao, 500 na lang. Hindi ganun ang ating Panginoon. Buo talaga, ibibigay po sa atin yung ating pagpapala. Kaya sabi dito, mga kapatid, there is always a reward after enduring challenges or trials. Enduring. No? Talagang may i-endure tayo. May pagtitiisan po tayo. May gagawin po tayong mga effort, mga kapatid. Talagang minsan babagsak po tayo. Minsan, mga kapatid, parang magbe-breakdown tayo. Pero darating ang panahon, mga kapatid, i-reward pa rin yan ng ating Panginoon dahil nakita kang tapat ng ating Panginoon. Di ba sabi ng Matthew, mga kapatid, ang magtiis. Hanggang wakas at siya maliligtas. Ano yung pagtitiis? Kasama na po yan sa buhay ng mananampalataya. Amen. Sino dito yung nagtitiis hanggang ngayon? Parang wala na kayong pagtitiis parang medyo nakakatakot na kayo, mga kapatid. Ang mananampalataya, may tinitiis talaga yan. Sa atin, mga kapatid, may tinitiis tayo, pero dahil nag-i-enjoy tayo sa pananampalataya, yung pagtitiis na yan, hindi na natin nararamdaman. Tama po ba? Amen. Yung mga may pagtitiis po ngayon. Talagang parang mga palaka. Amen. Amen. Kasi may nakarelate, mga kapatid, meron talaga tayong pagtitiisan. No, hindi yan mawawala po sa atin. Pero nandiyan naman, hallelujah, ang assurance ng ating Panginoon na meron po tayong gantimpala. Hallelujah. May gantimpala. Sabi po dito sa Hebreo, chapter 10, mga last verses ko na ito, mga kapatid. Kaya huwag kayong mawawala ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Salamat, Lord. Meron palang gantimpala sa pagtitiis ko. Mga ilang taon na rin to, Lord. Sino dito may mga tinitiis na taon? Grabe na. At yung pagtitiis na yan, masakit din. Talagang minsan mapapaisip ka, mapapaiyak ka, mapapatawag ka sa ating Panginoon, Lord, tulungan mo ko. Parang hindi ko na makakaya. Pero once na tumawag tayo sa ating Panginoon, ibinibigay, ipinoprovide agad ng ating Panginoon yung healing, yung pangangailangan natin para mapagtagumpayan yung mga pagtitiis na yan. Kaya ang sabi po dito, mga kapatid, ng Hebreo, huwag tayong mawawala ng pananampalataya. Sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala. Hindi sinabing small reward. But ang sinabi po dito, great reward. May malaking bagay na ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya sabi ng 36, kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako. Praise God. Hallelujah. So, may pagtitiis pa rin talaga. Ang kagandahan lang, habang tinitiis natin, mga kapatid,
yung mga pinagdaraanan natin. Meron tayong kapatid sa pananampalataya na kasama natin, mga kapatid sa pananalangin. May mga kapatid tayo, may mga madadalanginan tayo, may madadalanginan tayong Diyos, may mga malalapitan tayong mga tao ng ating Panginoon na tutulong po sa atin. Ganyan naman po tayo, di ba mga kapatid? Kapag hindi na natin kaya, pumupunta tayo sa ating mga, ang matawag niyo yung mga friend, Mars, Bessie, ano yung mga tawagan mga kapatid dun sa mga ano niya? Kapatid, no? Yung mga best friend, BFF, yung mga kapatid natin sa pananampalataya na mahalaga po talaga yung meron tayong magandang relasyon sa bawat isa sa atin dahil may mga pagkakataon mga kapatid na kapag nangangailangan talaga tayo. Kasi may mga pagtitiis minsan, may mga pagsubok minsan na kailangan natin ng kausap. Tama po ba mga kapatid? Amen. Para mabawasan yung bigat, huwag kang magreklamo. Mag-ano ka lang. Anuin. Kailangan alam nyo mga kapatid kung sino yung pag-oopenan nyo. Kailangan talagang okay yan. Puspos ng banal na espiritu at alam mo yung pananampalataya nan. Kasi kapag nagkamali ka ng pinag-oopenan mo, imbis mga kapatid na malesen, mas lalong bumigat. Ay siya nga, alam mo, ganyan din yan. Dinadagdagan pa. Ay, naglalabas na nga ng sama ng loob para mabawasan. Ay, dinagdagan pa. Ay, alam mo, hindi talaga masaganda ang ugali nun eh. Ganyan din yung sa aming pamilya. Wala na. Wala na nagkaayos mga kapatid. Pero pag mananampalatayan, Brad, sis, pag-pray lang natin yan. Amen. Tayo yung nakakaintindi, unawain na lang muna natin. Kasi kasama naman natin ang ating, yun, mga kapatid, may mga alam natin, tayo ay gumagaan yung loob natin, naibigay natin yung ating saloobin, binibigay natin sa ating Panginoon, then tinutulungan po tayo ng ating mga kapatid sa pananampalataya. Yung mga bagay mga kapatid na kailangan po natin sa kaya kasi kailangan bilang mga mananampalataya, nandito tayo, ang bawat isa sa atin, para palakasin ang bawat isa. Amen. Amen. Kaya sa atin mga kapatid, ulitin lang po natin sa 35, kaya't huwag kayong mawawala ng pananampalataya sa Diyos sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Kinakailangan kayong magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang pangako. May pangako ang ating Panginoon. Sa bawat pagsubok, merong gantimpala ang ating Panginoon. At ngayong taon, mga kapatid, maging handa po ang bawat isa sa atin na tayo ay haharapin po natin yung mga pagsubok na yan dahil alam po natin na meron pong Diyos, mga kapatid, na magbaback up po sa atin, na merong Diyos na magbibigay ng lakas, na merong Diyos na magbibigay ng kapamaraanan para mapagtagumpayan po natin at ibang-ibang klaseng mga pagsubok, hallelujah, na ibibigay sa atin. Sino nyo mga kapatid, kapag marami tayo, bilangin nyo ngayon. Bilangin nyo mga kapatid, Ewan ko kung sino mag-take serious dito sa challenge na ito mga kapatid. Bilangin nyo yung mga mapapagtagumpayan yung pagsubok ngayon. Isulat nyo lang. Ngayong araw na pagtagumpayan ko, dahil fasting, hindi ako nagkain. At dahil fasting, nag-pray ako, hindi lang kumain, nag-pray ako kasi minsan dito, nagpa-fasting, hindi man nag-pray. Kaya nga, fasting Masabi lang nag-fasting, masabi lang hindi kumain, hindi. Fasting lang talaga for beneficial health. Pero yung fasting with prayer, health and spiritual. Amen? Bukas, fasting kami, mga pastor. 2 araw. Kaya ko naman yun. 2 araw, 1 linggo mga ako nagpa-fasting. So, sa atin mga kapatid, huwag tayong maghihimagod kasi alam po natin na merong magandang bagay. Kaya challenge ko sa inyo mga kapatid, isulat nyo, tandaan natin mga kapatid kung ano yung mga mapapagtagumpayan natin. Tingnan nyo, kung meron kayong record nan, sino dito yung mga nagjo-journal? Nagda-diary. Kasi nagaganyan mga kapatid, sa araw na ito, ganito ang nangyari sa akin. Tinawag ako, ang cute ko daw. Ayun, mga diary sa akin. Yung diary na, tapos pag binuklat mo, gano'n namin magsusulat. Di ba may mga ganyan? Sino yan? Kasi wala naman tayong Facebook. Wala Facebook noon. Wala mga memories na bumabalik. Sinabi nila, ang ganda ng buhok ko.
Nakita ko, binubula lang pala nila. So, sa atin mga kapatid, i-ano niya lang. Tapos, balikan niyo po yan mga kapatid sa, balikan niyo yan sa December. Makita mo, grabe pala yung ginawa ng ating Panginoon sa akin. Grabe pala yung pagpapala ng Panginoon sa atin. Hindi niyo mga kapatid, yan kasi minsan nang hindi natin nakikita yung mga victories na kamta natin, hindi na nakakalimutan na natin eh. Ang natatandaan na lang natin yung mga major. Pero yung mga small victories, pag pinagsama-sama mo yan, sobrang laki din po nan mga kapatid. Kaya ngayong taon mga kapatid, asahan po natin at asamin po natin. No? Asamin po natin na ngayong taon mga kapatid na hindi lang natin makita, kundi maranasan po natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Hallelujah! Kailangan po natin, anong kailangan natin gawin? Kailangan nating kumilos sa pananampalataya. Kailangan po nating samahan ng gawa para ma-experience po natin ang blessing po ng ating Panginoon. Kaya sabi mga kapatid, oh, taste and see that the Lord is good. Hallelujah! Sinong naniniwala na mabuti ang ating Panginoon? Hallelujah! Salamat sa ating Diyos. Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Sa oras na ito pa lang, mabuti na ang ating Panginoon na binigyan tayo ng kalakasan sa pananampalataya. Binigyan tayo ng salita ng ating Panginoon na huwag tayong maghimagod. Huwag tayong maghimagod. Huwag tayong tumigil mga kapatid dahil merong dakilang pangako. May dakilang gantimpala na ibibigay po sa atin ang ating Panginoon. Hallelujah! Kayo ngayon taon mga kapatid, asamin na natin yan. Maging excited na tayo mga kapatid sa blessing na ibibigay ng ating Panginoon. Sa taong ito pa lang, no? Maging excited, Lord. Na-excite na ako sa darating na araw. Kasi na-excite na rin yan. Magbe-birthday na. Alam mo, sa ating mga kapatid, ma-excite po tayo dahil mayroong i-unveil. May bubuksan pa ang ating Panginoon na mga blessing po sa atin, mga blessing na hindi mo inaasahan, mga blessing, mga panalangin mo noon na ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Ang kailangan lang po natin mga kapatid ay manampalataya at kumilos. Hallelujah! Kasama po ang ating Panginoon. Oh, taste and see that the Lord is good. Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Tayo po'y manalangin. Panginoong Isus, hallelujah! Tunay ka pong mabuti sa bawat isa sa amin. Salamat God! Hallelujah! Hallelujah! Nandyan, Panginoong Isus, ang iyong salita na patuloy, Lord, nagpapalakas ng aming pananampalataya, na patuloy, Lord, na nag-encourage sa amin, Panginoon. Salamat, God, hallelujah, na patuloy, Lord, na sinusubaybayan mo ang buhay ng bawat isa sa amin, Panginoong Isus, na nandyan na nakikita mo ang pangangailangan namin at ito, Lord, pinupuno mo ang aming mga kakulangan, Panginoon. Kaya salamat, God, salamat dahil nakilala ka namin, salamat dahil pinili mo kami, Panginoong Isus, at nandito na meron kami ng buhay na pinagpala, buhay, hallelujah, na masayang naglilingkod po sa inyo. Kaya Lord, kung ano man ang aming mga dinidesire pa ngayong taon sa aming buhay at sa pananampalataya, Lord, katagpuin niyo po ito. At Lord, hallelujah, mapagtagumpayan po namin ang mga pagsubok na aming haharapin sa aming buhay, Panginoong Isus. Ito po, Lord, hallelujah, mapagtagumpayan namin na mayroong kagalakan sa aming mga puso, Panginoong Isus. Masaya po ako, Lord, hallelujah, na ito po ang binigay niyo pong mensahe sa bawat isa sa amin sapagkat naniniwala, Lord, ang bawat isa sa amin at kami po'y nananampalataya na ibinigay mo ito dahil may malaki kang gagawin, hallelujah, sa taong ito, sa aming pananampalataya, sa aming church, sa aming buhay, Panginoong Isus, sa bawat isa sa amin. Alam namin, God, hallelujah, na meron kang dakilang bagay na gagawin, hallelujah. Kaya Lord, itong mga pagtitiis na aming hinaharap po ngayon, bigyan niyo pa kami ng mas lalong kalakasan, bigyan niyo pa kami ng mas lalong karunungan, ng kaalaman upang mapagtagumpayan namin, Lord, ang bawat hinaharap at bawat tinitiis ng bawat isa sa amin. Kaya Lord, patuloy kami nagpapasalamat, patuloy ka namin sinasamba, patuloy ka namin dinadakila sa aming buhay. Salamat po, Panginoong Isus. Amen. Praise God. Hallelujah. Tayo po kayo mga kapatid.
Hallelujah.